Kitang-kita ang lawak ng pinsalang idinulot ng bagyong Pablo sa isinagawang tinatawag na aerial inspection ng GMA Davao sa ilang bahagi ng Davao Oriental. Kabilang sa pinaka-naapektuhan ay ang bayan ng Katiil kung saan halos 60 na katao ang namatay. Mula sa lungsod ng Davao, nakatutok live si John Paul Senyen ng GMA Davao. John Paul. Yes, Mike, kasakay sa chartered chopper kanina, binaybay natin at sinuyod natin ang himpapawid na bahagi ng Katiil, Davao Oriental na isa sa mga maraming napinsala sa bagyong Pablo. At nakita natin kanina, Mike, na habang approaching tayo sa area na yan ay masyadong talagang napinsala ang niyogan na bahagi ng Katiil, Davao Oriental. Ito yung isa sa mga pangunahing hanap buhay na mga taga dyan. At ito'y habang tayo'y bumaybay kanina, nakita natin na masyadong malaki ng diferensya ang itsura nito doon sa hindi pa ito na napinsala ng bagyong Pablo. At lahat ng mga bubong dyan ay talagang nasira at sabi nga ng mga tao doon na napaka-isolated daw ng area na ngayon sa mga tulong mula sa gobyerno at sa mga non-government organizations. In fact, nananawagan sila, Mike, sa Kapuso Foundation na abutan sila ng tulong dahil nahihirapan daw ang ilan na lalo na sa ngayon, nauubusan sila ng pagkain at kulang ang supply ng mga tubig at hanggang sa ngayon ay wala pang kuryente sa bahaging iyan ng Davao Oriental. Mike? John Paul, napansin namin dun sa video ninyo mula dun sa helicopter na merong mga ilang bahagi dun sa Davao Oriental na medyo tuyo-tuyo na. Tama ba yun? Kamusta ang panahon doon? Pati na dyan sa inyo, sa lungsod ng Davao. John Paul? Yes, Mike. Isang araw matapos nanalasa ang bagyong Pablo ay maulap na kanina at mainit naman sa bahaging iyon ng Katiil. Subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila nakaahon sa nasabing pagsubok ng kanilang buhay dyan sa Katiil. Hindi siguro masyadong magkakaroon ng hadlang yung paghatid ng mga tinatawag na relief goods sapagkat kung makikita natin ulit yung video, kahit maraming wasak na mga istruktura, napansin namin yung mga daan bukas naman. John Paul, tama ba yun? Sa nakita nating video, kuha nyo sa helicopter? Yes, Mike. Ganito kasi yun. Dalawa kasi pwedeng daanan ng going to Katiil, Davao Oriental. Merong dyan sa Mati at meron doon sa Surigao del Sur. Kaya nga lang, dito sa may Mati, Davao Oriental ay nasira ang isang tulay na pwedeng magdugtong from Caraga, Davao Oriental going to Katiil. So pwedeng dumaan ang tulong sa may Surigao del Sur na banda para maiabot na nga yung tulong doon sa mga tao dahil hirap na nga sila. Pero ang diferensya lang, Mike, masyadong malayo kung dadaan ka sa Surigao del Sur ikumpara doon sa Maymati, Davao Oriental. Maraming salamat, John Paul Senyal ng GMA Davao.